Isa ang finance sector sa mga may mahahalagang papel sa pagkamit ng inclusive growth o pantay-pantay na pag-unlad ng isang bansa. Kaya naman kabilang sa mga tinalakay sa idinaos na APEC meetings ay ang pagpapabuti sa lagay ng naturang sektor upang matiyak na magiging maayos at pantay ang alokasyon ng pondo sa bawat programa ng gobyerno na magbibigay ng tulong at ginhawa sa mga mamamayan nito. Alamin pa natin ang ilang pang detalye niyan sa ulat na aming kasama, si Rio Fernandez. Mahalaga ang tungkulin ng finance sector upang siguruhing maayos ang alokasyon ng pondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno na siyang magbibigay ng maayos na buhay sa ating mga kababayan. Nito ngang nagdaang APEC meeting sa bansa, isa ang nasabing sektor sa may pinakaimportanteng papel dito. Binigyang diin ng iba't ibang finance minister ang kahalagahan nito sa pagpapabuti ng estado ng ekonomiya ng isang bansa. Ayon kay Finance Assistant Secretary Maria Teresa Habitan, patuloy ang pagbuti ng lagay ng finance sector lalo't nabigyan tayo ng pagkakataong mag-host ng APEC. Ang talagang objective, the real objective was really to promote the theme of building inclusive economies. So we started in January with three of the four pillars: financial integration, financial transparency, and financial resiliency. And then when the deputies met in Tagaytay, in March we introduced a fourth pillar to the Cebu Action Plan, and that was on infrastructure development. So pinagpatuloy yon mula dun sa January dun sa Clark, and then in March na pinag-usapan yung furthering of the Cebu Action Plan. Iba't ibang proyekto at agenda ang naging sentro ng pagpupulong ng mga finance minister. Ilan sa mga naging prioridad nila ang pagbibigay importansya sa infrastructure projects. Kasi, without infrastructure, without economies building up additional infrastructure projects, mahihirapan talaga na isulong ang pag-unlad. So, all the APEC economies agreed that infrastructure development was critical to advancing growth in their respective economies. Bukod dito, naging sentro rin ng kanilang mga diskusyon ang pagtatalakay sa potensyal ng Public-Private Partnership o PPP. Ang PPP ay tumutukoy sa pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor upang mas lalong palakasin ang isang proyektong makikinabang ang nakararami. Sa PPP kasi, makikita mo na pwede nating isulong ng mas mabilis yung pagsisimula ng mga proyekto. And then you harness the capital of the private sector. And we're also able to leverage on their efficiency yung pagmamanage nila ng projects. Kasi mas kung iisipin natin, merong the private sector has an innate ability to manage projects much better. So PPP is one way by which they can infrastructure can more efficiently be speeded up and implemented. So kumbaga yung public-private partnership, isang isang solution para mapabilis ang pagpapagawa ng mga infrastruktura sa bawat economy. So ito, ang magandang mangyayari dito, meron tayong delivery agad ng projects, may delivery agad ng services. Ang ginagamit na pangtustos dito, ang inuuning kapital ng private sector. So nagagamit, kung sinatawag natin, na-leverage natin yung pera ng private sector para mapabilis natin yung paggawa ng mga proyekto. At para masigurong maayos ang pamamalakad sa finance sector ng bawat bansa sa Asia-Pasipiko, isinulong ng finance ministers ang transparency at info data sharing. Because the more information that is shared to the public, there's more accountability in the system. And then people will understand saan ba ginagamit yung buwis na ibinabayad namin.
bakit ba kailangan na, kung halimbawa, kailangan umutang ng gobyerno ng ganito kalaki? Ano ba ibig sabihin ng meron tayong deficit? So yun yung mga information na makikita mo dahil meron tayong Open Data Initiative. At binubuksan natin sa mga tao para malaman nila kung paano ba talaga gumagalaw ang gobyerno. Samantala, naritong muli ang ilang mga paalala para sa isang maayos na hosting ng APEC 2015. Sa mga nagbabalak na lumipad, magiging napakahigpit ng seguridad sa NAIA sa mga araw ng November 17, 19 at 20. Magpapatupad ng no-fly zone sa mga araw na ito. Kung kaya, iwasan mag-book ng flight at magpunta sa mga terminal ng NAIA sa mga nasabing petsa. Sa loob ng isang taong serye ng mga pagpupulong ng APEC dito sa bansa, masasabing malayo na rin ang narating ng member economies sa pagsisigurong magiging makabuluhan ng positibong epekto ng APEC. Lahat ng ito ay sasalamin sa iba't ibang sektor na bumubuo sa isang matatag na ekonomiya. Ngayon, I think we're enjoying, the finance sector in the Philippines is enjoying a quite stable run. According to the report of the Bangko Sentral ng Pilipinas, makikita natin yung patuloy na pag-unlad at paglago ng finance sector. Yun yung isinusulong natin dito. Ito yung benefits, one of the benefits, major benefits of APEC. So it can propel us to better economic standards and a better economic life for our people.